So bakit nga ba lagi tayo nare-reject dito kay Bilis? Bakit kahit anong apply natin dito ay always rejected pa rin tayo? Siyempre, meron niyang mga dahilan, and for today's video, yan ang ating pag-uusapan. Alam niyo ba na si Bilis is one of the best lending app in the Philippines? Based on my experience, and alam ko sa mga nakasubok na rin na humiram ng pera dito kay Bilis, masasabi nila na talagang okay, at ito ay isa sa pinakamagandang lending app na kanilang nasubukan. Bukod sa hindi nga sila nanghaharas, katulad ng iba once na na-delay ka ng payment, talaga naman na pati contact list mo ay kanilang i-message about sa pera na hiniram mo. At dito kay Bilis ay hindi nga katulad ng iba na 7 days lang ay kailangan mo nang ibalik yung pera na hiniram mo. At baka naman kaya hindi ka nga na-aprobahan ay merong mali sa mga application mo. So panoorin mo ang video na to para magkaroon ka na idea at malaman mo kung ano ba yung mga dapat mong baguhin. By the way, isingit ko lang po, congratulations sa ating lucky winner ng end of January. I-mention ko na kayo and waiting na lang ko ng response nyo para ma-claim nyo yung inyong prizes. And reminder lang po, hindi po ako agent ng kahit anumang OLA. Wala po akong komisyon na nakukuha dyan once na nag-apply kayo or na-approbahan kayo. I'm making a video sharing my experience and also some research about the online loan application. This is for awareness and idea about online lending app. Okay? So dito kay Bilis, one of their target markets are working population. Meaning, kung ikaw ay 18 years old hanggang sa retirement age na 60 years old, ay pwedeng-pwede ka dito kay Bilis. But, pag ikaw ay beyond 60 years old, ay mas mababawasan yung chance na maaprubahan ka dito. Kasi nga, alam nila na ang makakapag-earn ng money ay yung mga nagtatrabaho. So, hindi naman natin sinasabi na yung mga senior ay hindi na pwede magtrabaho, pero karamihan dito, ang age of 60 plus, ay talaga na hindi na nila kaya mag-provide or mag-earn ng sapat na pera. So, doon nagbabase ang Bilis. At so, yan yung isang reason kung bakit hindi ka maaprubahan or lagi ka nare-reject dito kay Bilis. At ang pang-apat ay ang multiple application. Kung ikaw ay sabay-sabay nag-apply ng loan sa mga lending app and then ito ay sabay-sabay na decline, so mas malaki yung chance or mas mataas yung chance na kapag ikaw ay nag-apply ulit sa ibang lending app ay maaari na ma-reject ka pa rin dito. Kasi nga nakaka-apekto yung mga application natin, yung mga rejection rate natin, ito ay nakakababa ng ating credit score. So yun yung reason kung bakit ka nare-reject pa rin sa ibang mga online lending app. Kaya dapat is hinahinay lang sa pag-a-apply ng loan. Huwag natin pagsabay-sabayin dahil nga once nga na tayo ay na-reject ay sunod-sunod na po talaga ang ating rejection. At ang number 3 ay submitting incorrect or incomplete details. So, syempre, once na tayo mag-a-apply ng loan online, meron tayong kailangang fill upan. So, name, ID number, work, at kung ano-ano pa. So, once na may nakita sila na hindi tugma yung mga sagot mo about sa'yo, ay maaari na hindi ka nga nila maaprubahan or ma-reject ka nga sa kanila. Minsan nga kapag halimbawa tayo ay nagsiselfie or picture natin yung ating valid ID na gagamitin, kapag malabo, talagang pinapaulit-ulit nila. So, yun yung mga reason and yung hindi mo pagsagot sa mga question nila, lalo na kung required talaga yung sagutan. So, kailangan na tayo ay mag-submit ng tama at kailangan na kompleto yung ating ilalagay na answer para tayo ay magkaroon ng chance na maaprubahan sa mga lending app, lalo na dito kay Bilis. And ang number 2 ay insufficient income. So, ibig sabihin nito is wala tayong credible source of income or meron man pero hindi iyon sapat. Yun, doon din bumabase si Bilis. So, pag nakita nila na yung kita mo is mas malaki pa yung gastos mo doon sa kinikita mo, so may possibility na ma-reject ka nga dito kay Bilis. And yun na rin yung pang-5, negative credit history. So, ulitin ko lang yung 5 reason kung bakit lagi tayo nare-reject dito kay Bilis. First ay age restriction. Second, multiple recent application. Third ay incorrect or incomplete
application details. Fourth, insufficient income. And the last is negative credit history. So, sa tingin nyo dyan, alin dyan yung humahatak sa inyo or nagiging rason talaga kung bakit hindi kayo maaprubahan dito kay Bill Is. So, pwede nyong i-comment dyan sa comment section. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ang mga pinag-uusapan natin is more on online loan application. At kung gusto mo maka-join sa ating pa-Gcash every end of the month, ay simple lang ating mechanics. Dapat ikaw nakasubscribe, naka-like, and lagi kang mag-iiwan ng iyong komento sa aking mga video at magkakaroon ka ng chance na makasali at manalo ng cash prize. So hanggang dito na lang aking video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching!